Vice President Sara Duterte, wala daw sama ng loob kay President Bongbong Marcos. Totoo nga. Kung wala kang sama ng loob kay President Bongbong Marcos, bakit halos ikutin mo na ang buong mundo para siraan ang administrasyon ni President Bongbong? Wala ka pang sama ng loob niyan, ha? Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Parang part 2 po ito ng aking unang video doon sa matagumpay na rally ni Sara Duterte sa Australia. Kasi may mga iba pa siyang sinabi na syempre alam natin contradictory at lahat ng binibitawag niyang salita ay bumabalik lang sa kanya. Kumbaga talbog sa'yo. Tulad halimbawa nitong statement niya sa issue ng West Philippine Sea na kung dati puro no comment lang siya, ngayon meron naman siyang comment. Sabi niya kasi, yung problema natin sa West Philippine Sea do not make our entire relations with China. Dapat yan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi dahil hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa. In the first place, sino ba ang unang nagpakita na kayo ay mga maka-China? Hindi ba ang tatay mo, si former President Rodrigo Duterte, at ikaw na kahit na binobomba na tayo, wina-water cannon na tayo, ni wala kang isang salita? Dahil ba ayaw mong magalit ang China sa inyo? Yung halos ibenta ni Digong ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. At kapag hinihingan ka ng komento tungkol sa mga nagaganap na iringan between our military personnel at sa mga Chinese Coast Guard, ano sinasabi mo? Wala. No comment. No comment. Tapos ngayon magsasabi ka na yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relations with China. Dito pa lang sa salita mong yan, kitang-kita na pinapaboran mo at pinagtatakpan mo ang China. Nako, Sara Duterte, sino ba ang gumagawa ng mga speeches mo? Na tila laging wala sa hulog ang sinasabi mo. Kinokontra mo yung mga nauna mong mga pahayag. Hindi mo mabubudol ang taong bayan. Hindi na naniniwala sa iyo ang majority ng ating mga kababayan. Kahit na libutin mo ang buong mundo at humanap ka ng simpatya sa ating mga kababayan na nakatalaga sa ibang bansa, that will not suffice para mapauwi mo ang iyong tatay at mapunta ang simpatya ng taong bayan sa iyo. Bakit? Dahil sirang-sira ka na. Mantakin mo, Vice President ka, kasama ka sa gobyerno ng Pilipinas, and yet puro batikos ang naririnig namin sa iyo. Ni isang magandang salita, walang namutawi sa iyong bibig. Kung magsalita ka, para kang may sariling bansa. Well, sa bagay, kulang na lang sa inyong mga DDS ay magtatag ng sarili nyong bansa. Dahil hindi naman kayo sumusunod sa batas natin So itong statement mo sa West Philippine Sea na dapat a friend to all, bulag ka talaga. Halos gerahin na nga tayo dyan sa West Philippine Sea, no comment ka pa rin. Sana hindi ka na lang nag-comment. Sana itinuloy mo na lang yung mga no comment tungkol sa West Philippine Sea. Kasi wala namang katuturan kapag nagsalita ka. Sa totoo lang po lahat ng sinabi niya dyan sa rally nila sa Australia, pansinin ninyo. Lahat bumabalik lang sa kanya. Sinabi pa niya na wala na daw investors na gustong mamuhunan sa bansa natin. Ano tong kababasa ko lang na to? Japanese company mamumuhunan sa waste-to-energy project sa Maynila. At matanong ko nga, ilan ba sa mga proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang natapos at natuloy? Yung mga substandard na tulay na nagbabagsakan, yung kanyang mga housing project na kung makikita ninyo, parang bahay ng kalapate. Sa bagay, ano ang i-expect nyo sa isang bitter na Vice President? Siyempre, hindi siya pwedeng magbigay ng good words sa mga ginagawa ng ating presidente. Dapat puro negative. Hindi siya dapat magbitaw ng kahit na anong isang magandang salita tungkol sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. Dahil siyempre mapapahiya siya. Ang gusto nila kasing ipinta sa buong mundo na walang nangyayari sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Ang gusto kasi nilang ipakita sa buong mundo ay walang nangyayaring pag-asenso kay President Bongbong Marcos na tanga ka na lang,
Bobo ka na lang kung paniniwalaan mo itong mga sinasabi ni Sara Duterte na wala daw nangyayari. Walang pag-asenso, walang pag-unlad. Bulag na lang kayo talaga dahil gusto nyo talagang manatiling bulag. Gusto nyo na ang paniwalaan ng taong bayan at ng ating mga kababayan sa ibang bansa ay failure si President Bongbong Marcos. Naku naman, super advanced na ang technology. Naglipa na ang social media. Huwag kayong basta-basta magpapaniwala sa mga fake news na nilalabas ni Sara Duterte o ni Amy Marcos na wala daw nangyayari. Maghanap kayo, mag-research kayo sa social media at makikita nyo, sunod-sunod ang proyekto ng ating presidente. Pero para sa kanila, wala daw, as in walang-wala. Not even one. Kasi siyempre, kailangan nilang i-maintain yung kanilang paninira sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. Kailangan nilang paniwalain yung kanilang mga supporters. Yes, yung mga supporters nila dahil mga DDS na lang ang mga naniniwala sa kanila. Doon man lang sa mga supporters nila ay mapaniwala nila na weak leader si President Bongbong Marcos, drug addict ang presidente natin, walang nangyayari sa buhay natin. Pero tingnan nyo ang mga balita. Sunod-sunod na magagandang proyekto, magagandang mga inisyatibo na nanggagaling sa ating presidente. Ako nga may mga DDS na mga nagtatanong sa akin. Hindi ko sinasagot. Kasi wala pong mangyayari kung makikipagtalo ka sa isang DDS. Sarado po ang mga utak niyan. Kahit nakitang-kita mo ang mga ebidensya laban kay Sara Duterte, hallelujah pa rin sila kay Sara na ang tingin nila prinsesa. Nakita nyo nga sa Australia, parang maamong tupa si Sara Duterte. Parang ang bait-bait. Parang kapani-paniwala lahat ng paninira niya kay President Bongbong. Pero nakalimutan na ba natin yung kanyang ranting, yung kanyang meltdown, kung saan pinagmumura niya ang ating Pangulo, si First Lady, si Speaker Martin, at pinagbantaan na papatayin? Hindi na po mabubura yun. Kahit na ilang speeches pa, kahit na ilang rally pa ang gawin ni Sara Duterte, kung saan para bang ang bait-bait niya, hindi na po maaalis sa isipan ng lahat ng Pilipino, and I say lahat. Kahit yung mga DDS, nakita naman nila kung gaano magwala itong si Sara Duterte, kung paano magmura. Sa bagay sa pamilyang Duterte, normal po sa pamilya nila. And hindi po ako nag-exaggerate. Mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa mga anak na lalaki, kay Sara Duterte, kay Kitty Duterte. Iisipin mo tuloy, ganito ba sa pamamahay ng mga Duterte? Murahan ng murahan? Bantaan ng bantaan? Yan ang pinakita nila sa ating mga Pilipino. Normal lang magmura, normal lang magbanta. Kaya di ba nung panahon ni Digong, kahit na sa kalsada, naging normal na ang pagmumura at pagbabanta. Tapos ngayon, akala mo maamong tupa si Sara Duterte? Meron na naman siyang binitawang statement dyan sa Australia. Sabi dito, VP Sara Duterte pinuna ang laki ng utang ng Pilipinas na wala namang nakikitang anumang mga proyekto. O di ba sabi ko sa inyo kanina, para sa kanila, wala ni isang nagagawa si President Bongbong Marcos. Dahil ang sabi nga dito ni Sara ang laki na daw ng utang ng Pilipinas pero wala namang nakikitang anumang proyekto. Ibig sabihin, anumang kahit na isa, wala. Papaniwalaan nyo ba yung mga ganyan mga statements? Hindi na lang po ako mag-i-enumerate na mga proyekto ni President Bongbong Marcos. Hanapin nyo na lang sa social media. Kasi sa mga DDS, kahit na anong paliwanag ninyo, hindi naman po sila maniniwala. So bakit ako mag-aaksaya ng laway ko para ipaliwanag sa mga DDS o kay Sara Duterte ang mga nagawa ni President Bongbong Marcos? Bahala silang mag-isip dahil kahit kitang-kita na sa social media, lahat ng ginagawa ni President Bongbong Marcos, walang nakikitang anumang mga proyekto ito mga DDS. Siyempre, pag galing kay Sara Duterte mga binitawang salita, maniniwala ang mga alipores. Kung ano ang bibitawang salita ni Sara Duterte, maririnig mo na yan sa mga alipores nila, sa mga vloggers nila, na wala nang nakikitang proyekto. Kahit na isa. Wala ni isa mang proyektong nagagawa si Bongbong Marcos. Iyang-hiya naman kami sa inyo.
Saan planeta ba kayo nakatira talaga? Ano ba ang bansa ninyo at kayo ay walang nakikita? Nako, kuidaw kayo. Mamaya mabulag kayo, magkaroon kayo ng mga katarata niyan. So, tingnan natin itong sinasabi ni Sara Duterte na pinuna ang laki ng utang ng Pilipinas. Sabi pa niya, 16 trillion na ang utang natin. Saan napupunta? Bumalik tayo sa kasaysayan para makita natin kung paano lumaki ng ganyang kalaki ang utang ng Pilipinas. Nung panahon ni Arroyo, ang iniwang utang ni Gloria Macapagal Arroyo ay 2.4 trillion. Yan ang minana ni Noynoy Aquino. Si Noynoy Aquino naman nag-iwan ng 1.4 trillion na utang kay Rodrigo Duterte. Si Digong naman nag-iwan ng 13.4 trillion na utang kay President Bongbong Marcos. Na ang breakdown niyan, 7.4 trillion ang inutang ni Duterte kasama yung inutang ni Arroyo at ni Aquino at syempre nag-accumulate na yung mga interest doon kaya ang iniwan ni Duterte ng utang kay President Bongbong Marcos ay 13.4 trillion. Na 7.4 trillion ay inutang ni Digong. Tandaan niyo, si Gloria Macapagal Arroyo, 2.4 trillion ang inutang. Si Aquino, 1.4 trillion. Si Duterte, 7.4 trillion. Samantalang sa panahon ni President Bongbong Marcos, as of 2025, 2.6 trillion. Ikumpara mo yan sa 7.4 trillion na inutang ni Digong. At si PBBM as of 2025 nakapagbayad na ng 2.9 trillion na utang ng Pilipinas. Nagawa ba ng previous 3 presidents yan na makapagbayad ng utang natin? So bakit hahanapin ni Sara Duterte kay President Bongbong Marcos yung 16 trillion na utang na yun? Na tinatanong niya kung saan daw napunta. Hindi po si President Bongbong Marcos ang umutang ng 16 trillion. Yan po yung mga iniwan ng mga previous presidents kung saan si Digong ang pinakamalaking may inutang. Sino ba ang researcher nitong si Sara Duterte? At ibinibintang lahat ng utang ng Pilipinas na kagagawan ni Bongbong Marcos. So nakita nyo na, tuwing bubukas ang bibig nitong si Sara Duterte, ang mga paninira niya kay PBBM ay bumabalik lahat sa kanya. At sa lahat-lahat ng paninira niya, diyan pa lang sa Australia, the nerve na sabihin niya na wala daw siyang sama ng loob kay President Bongbong Marcos. Sabi po rito sa Bombo Radio, VP Sara Duterte, nilinaw na walang sama ng loob kay PBBM. Dito pa lang sa title na to, napaplastikan na ako eh. O narinig ninyo, nilinaw pa ni Sara Duterte na wala siyang sama ng loob kay President Bongbong Marcos. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na wala itong sama ng loob kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi nito, nakita lamang niya na nagkakaroon ng problema ang Pangulo sa kanyang pagtatrabaho. Ito po ang sinabi ni Sara Duterte. I have no ill feelings with him with regard to the political persecution that I am receiving from the administration. I have problems with his performance as president. And I have problems with the violations of our fundamental law. Budol in English is scam, no? Yeah. Well, we're not surprised. He has the hallmark of a scammer. Hindi ba kaplastikan yan? Ilan pa sa mga itinuro nito ay ang paglabag sa batas kung saan hinayaan niyang litisin ng ibang bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit nito na hindi man lamang tinupad ni Marcos ang mga naging pangako niya noong kampanya. Anong mga pangako ang hindi tinupad ni President Bongbong Marcos? Meron ba kayong pag-uusap? Alam nyo, nakakaduda tuloy eh. Marami po talaga ang nagdududa. Meron sigurong hinihiling si Sara Duterte kay President Bongbong Marcos na hindi napagbigyan. Kaya siya nag-alboroto. At kung pinagpipilitan ni Sara Duterte
na isa daw sa kasalanan ni President Bongbong Marcos ay ang paglabag sa batas kung saan hinayaan niyang litisin ng ibang bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tama na ang salitaan. Gumawa ng hakbang, magdemanda ka, magsampa ka ng kaso, hindi yung puro kasalita. And the nerve na sabihin mo na wala kang sama ng loob kay President Bongbong Marcos, kaya lang ayaw mo yung kanyang klase ng pagtatrabaho. Coming from you, na wala namang kaming nakitang ginawa mo, ikaw ang humawak sa Department of Education, pero puro anomalya lang ang ating natuklasan. Sa OVP, may mga lumabas din na anomalya. Tapos wala ka namang ginawa kundi bumiyahe ng bumiyahe, magrally na magrally, pabalik-balik ka sa dahig para tutukan mo ang tatay mo. Mag-resign ka na bilang Vice President. Dahil pinasisweldo ka ng taong bayan, tapos ang inaatupang mo lang ay magrally sa iba't ibang bansa at ipanawagan na iuwi na ang tatay mo. May magagawa ba ang pag-rally-rally ninyo? Diyan na nga sa dahig eh. Inakopahan nyo na nga ang isang party dyan. Nagsisisigaw kayo, nagsasasayaw kayo, pero naantig ba ang ICC? Hindi, dahil nakakulong pa rin hanggang ngayon si former President Rodrigo Duterte. So anong ginagawa ni Sara? Puro siya pa-victim, puro siya paawa. Hindi na yan kinakagat ng taong bayan. Dahil nakikita namin na ikaw ang walang ginagawa. Meron nga pala, ang siraan ng siraan si President Bongbong Marcos at ang administrasyon na to. But sad to say, kukunti na lang ang naniniwala sa iyo. Dahil majority ng taong bayan gustong marinig ang paliwanag mo sa darating na impeachment trial. So no amount of effort na magpa-victim ka or magpaawa ka ang magpapabago sa isipan ng mga Pilipino na meron kang ginawa na kailangan mong harapin. But as of now, ang hiling ng mas nakararaming Pilipino, harapin mo ang impeachment trial. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.